Oh, speaking of flood control, alam nyo, kamakailan lang, nagwawala to si Vince Dizon, di ba? Ito po ang mga pinagsasabi niya, no? Sa kanyang personal na inspeksyon noong Hulyo 2026 sa mga binahang komunidad ng Davao City, partikular sa Talomo River sa Barangay Bangkal. Tanong ko lang po sa mga taga Davao, meron po ba namatay dito? Kasi galit na galit si Vince Dizon eh. Meron po bang namatay dito sa pagbaha dito sa Talomo River sa Barangay Bangkal, Davao City? Kasi kung i-project niya, ito na yung pinakamalala eh. Napamura din ba si Vince Dizon nung panahon niya na yun, nung binaha yung Cebu City na marami namatay? Hindi po, hindi naman po sa ang katwiran lang natin eh. Ano. Kaya lang, hindi po ito ang pinakamalala eh. Hindi ganyan nagwawala si Vince Dizon nung marami namatay sa Cebu. Di ba baha yun? Meron isa. Oh. Bakit po yung maraming namatay sa Cebu? Bakit hindi ka nagwawala ng ganyan? Panahon mo na yan eh. Ikaw na ang DPWH eh. Wala kang pumunta ron na sinasabi mo na kung hindi lang dahil sa mga korupsyon. Di ba? Wala kang sinabing ganun eh. Sige, sabihin natin yung mga sinabi niya. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya at galit sa Department of Public Works si DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa mga nakitang kapabayaanan sa flood control projects. Yan. Napamura pa nga. Napamura pa raw eh, di ba? Si Vince Dizon. Okay. Narito ang mga pangunahing sinabi at naging reaksyon ng kalihim sa kanyang pagbisita. Pagkadismaya sa hindi natapos na dike, hindi napigilan ni Dizon na magmura. Ayan. Matapos makitang putol o hindi natapos ang pagpapataas ng dike at paglalagay ng gabyon. Ayon sa kanya. Nakakagalit talaga eh kasi nangyari na pala ito noong 2019. Although mas grabe nung Biyernes, pero since 2019 walang nangyari dito. Hindi in-address. Alam nyo na. Gusto niyang banatan yung mga Duterte. Hindi in-address. Hindi ko alam kung bakit walang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito. Yan ha. Sinabi niya yan noon. Pinapahiwatig niya. Akala niya siguro hindi kikibo yung mga Duterte. Sa dami daw ng perang bumuhos doon. Alam nyo, tigil-tigilan nyo na yung kapi 51 billion na yan. Hindi po flood control yung 51 billion. Marami pong proyekto sa Davao. Nakita ko po yan, yung mga proyekto na yan. Kaya tigil-tigilan nyo po. Nakatuto kayo dyan sa Davao City. Wala naman kayong nakitang anomalya sa flood control nila eh. Okay. Hindi ko alam kung bakit walang ginawa sa dami ng perang bumuhos dito ayon sa ulat ng ABS-CBN. Ayan. Meron pa siyang pagbabanta dito, di ba? Tinanong din, wala nang dredging mula noon. Kayong nasa gobyerno eh. Binalaan ng kalihim na may mananagot at kailangan imbestigahan ng mga anomalya sa likod ng flood control. Eto po, ganyan po siya katapang. Parang talagang pagkakataon na natin to, nasiraan ng mga Duterte. Ang nakalimutan niya, siya yung DPWH. Ang nakalimutan niya, yung Davao City ay hindi po nagsasariling entity, hindi po yan sariling bansa. Yan po ay sakop ng Pilipinas at yung amo niya ang presidente ng Pilipinas. Anong sinabi ni Pulong sa kanya? Hinamon siya. Huwag ka lang magalit. Magsampa ka ng kaso. Dahil hindi totoo yung sinabi ni Vince Dizon. In fact, siguro yun yung nag-trigger kala BP Sara. Si BP Sara pa ba mayor noong 2019? Yung baha na yun yung nag-trigger para magkaroon sila ng comprehensive flood control plan. Comprehensive. JICA pa gumawa. JICA.
So popondohan nyo na lang. Meron ng plano yung Davao City. Yung iba, napondohan nyo yung flood control kahit walang. Natapos po, syempre mahabang pag-aaral yan. Hindi po yan pag-aaral-aralan lang. Pag JICA po ang nag-aral, pulido po yan. So ano pong nangyari? 2023 pa natapos yung plano. Sila lang po ang may plano comprehensive. Plano ng flood control. Ano pong ginawa ninyo sa plano? Pinondohan nyo ba? Nung na-realize ni Vince Dizon, nagalit yung mga Duterte sa mga pinagsasabi niya, tinahamon siya na magsampa ng kaso. Kasi may dapat managot dyan dahil hindi nyo iniintindi. Ito na po ang ano ni Vince Dizon. Biglang tumiklop eh. Nawala yung tapang eh. Ito po kapit po kayo. Baka sabi ni Dizon, tama naman yun. DPWH ang may kasalanan. Pero sino ba ang naglagay ng mga pondo roon? Alam mo, sabi nga, open your book, sabi po ni Pulong, buksan niyo yung libro niyo. Ang problema kasi sa atin, kapag may problema, turo rito, turo doon, turo dyan, nagsisisihan. Ikaw ang nanisi. Pumunta ka ron eh. Para sisihin, manisi ka eh. Ikaw yung naninisi, hindi naninisi yung mga Duterte. Ilang beses nang kinakantsawan niya bumaba sa Davao, may sinisi ba yung mga Duterte? Ngayon lang dahil minura mo eh. Nagmura ka eh. Tuloy natin yung sinasabi ni Vince Dizon. Ang problema kasi sa atin, kapag may problema, turo rito, turo doon, turo dyan, nagsisisihan. Para sa akin, imbis na yun ang gawin, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Kita mo, matapos magalit si Pulong, ngayon, ang panawagan mo, magtulungan na lang. Nananawagan si Dizon na magtulungan na lang sila ng mga taga Davao City. Ang katotohanan, na-expose ni Pulong Duterte na may plano sila, yun lang po ang kaya nilang gawin ng Davao City. Magplano dahil po yan, bilyon-bilyon po yan. Sa mga hindi po nakakalam, ang land area po ng Davao City ay napakalaki. 3.8 times 3.8 ng Metro Manila. Ganyan po kalaki yung Davao City, yung land area niya. Pinakamalaking syudad sa Pilipinas. Kaya talagang hindi po nila kakayanin yan. Ang kaya lang nila magplano. May plano na pondohan nyo. Ngayon, na-realize ng mga tao. Kaya pala eh. Davao City lang ang may plano, hindi nyo pa pinondohan, pinopondohan nyo yung mga kapartido ninyo na wala namang plano. Basta lang magkaroon lang ng flood control. Kita nyo, warak-warak. Kita nyo po. Ayon po sa mga pag-aaral ng mga eksperto, marami sa tinayong mga flood control project, instead na makatulong para mawala yung baha, naging cause pa ng pagbabaha. Kita nyo yung isa ko na basa na pag-aaral dyan ng mga scientists. Pucha, binabarahan ng mga flood control yung mga mula sa mga kabahayan. Umuulan din po sa mga may bahay. Kung binarahan nyo po ng mga flood control yung mga daanan, natural na daanan ng tubig, saan pupunta yung tubig kung may bara na? Hindi po planado eh. Etong flood control na to, ang laki ng binadget natin pero hindi planado. Iba po yung plano nila, planong magnakaw. O hanggang ngayon, ang nakakatakot pa nito, pucha, pinalulutang pa ngayon ni Romualdez na yung mga testigo laban sa akin, mga diniscredit na ng DOJ, sinampahan ng kasong
perjury at cyber libel. Patay tayo dyan. Di ba? Nawala ang tapang nito ng Vince Dizon. Na back to you sila ni Pulong Duterte. Magsampa ka ng kaso. Hindi sila yung sa hinahamon, ha. Buksan ninyo yung libro ng DPWH. Kung merong mga dapat managot dyan na hindi nila ginawa yung mga nakita mo, sampahan mo ng kaso. Yun yung problema sa'yo, Vince Dizon. Nagtatapang-tapangan ka for kala mo tataas yung 1% mo, utot mo. Di ka mananalong presidente.